Magmarites na lang ka. Pero na mas doktor ma. Pero dili na mo kuno kayo uso o marites karon do. Ang uso dili si piling naman. Kabaw sa nang piling? Piling governor pa. Piling bata pa. Piling kabaw mo sayo. So you know what? Lay! Nawag na lay! So ito na nga mga kababayan, no, pasimpleng tinira or binira ni Cebu gubernatorial candidate at Team Duterte, mga kababayan, no, na si Pam Barrecuatro, mga kababayan, na sinabi niyang piling na or si piling na daw yung uso ngayon doon sa Cebu dahil piling gobernador pa rin po pala si yung kanyang kalaban na si Governor Garcia at piling marunong daw sumayaw at piling bata pa, mga kababayan. So yun po yung sabi ni Cebu gubernatorial candidate at Team Duterte na si Pam Barrecuatro laban dito kay Governor Gwen Garcia, na matatandaan natin na sinuspende po siya ng ombudsman, mga kababayan, ng 6 months dahil doon po sa isang case or complaint laban sa kanya na nag-issue daw po siya ng permit doon sa isang kumpanya na kulang daw po sa mga papeles, mga kababayan. Kaya sinuspende po siya ng ombudsman at meron nga pong press conference na may mga statement na itong si Governor Garcia na hindi daw po siya bababa, mga kababayan. Hindi siya mag-step down bilang governor ng Cebu despite doon sa issue or in-issue ng suspension ni ombudsman na Samuel Martires or ng ombudsman, mga kababayan. At meron nga pong statement din po si ombudsman Martires na mag-public apology or mag-apology itong si Governor Garcia sa kanya kasi hindi daw po, sabi ni Governor Garcia, hindi daw po siya binigyan ng due process, mga kababayan. At sabi ni Ombudsman Martires ay dumaan daw po sa proseso naman yung kanilang ginawa. Kaya may basihan po silang isuspenso, no, or suspend si Governor Garcia. Pero meron din pong statement, no, ang Malacanang si President Marcos, mga kababayan, regarding dito sa suspension, no, ni Governor Garcia. Ayan, so may pahayag po siya na sana daw idaan sa tamang proseso or due process itong pagsuspenso or pagsuspend kay Governor Garcia, mga kababayan. At panoorin pa natin, mga kababayan, ito pong speech ngayon ni Cebu gubernatorial candidate Pam Barrecuatro dito po sa Barangay Kalahuan. At kung hindi ako nagkakamali, dito po ito sa bayan ng Minglarilla, Cebu. Kasama din po niya dito si Dr. Richard Mata, no, ang isa sa mga team Duterte, no, na senatoriables na nandito, pumunta dito po sa Cebu para sumama dito sa campaign rally po ng Team Duterte dito po sa probinsya ng Cebu. Anyway, may gabi, before I proceed, no, I would like to acknowledge our visitors for tonight, and I'd like to thank our organizers, Solid Inday Sara, katong mga kapitan, mga kakamping na friend awa. Uy, fan ko anak ni Doc Mata. Thank you. Ingo, thank you. Mga kuya na nasa Dilicaron. And of course, I would like to start by thanking our representative from PDP Laban, Mr. Bobby Abisado. And also, sana ba, and also the founder of CIS, Solid Inday Sara, Randy. So, ingon sila nga nagpalaban kuno kus taga Davao. Ano man, wala siya nagpalaban ni Luloy, ni Lulong. Sila lay nagpalaban ni Lulong. Naog na, nay. Handa lang yun nila ang taga PDP Laban ni Padalaan ni Representative, no? Of course, Inday Sara sa Representative Silanti. And also, I'd like to acknowledge, of course, our Vice President candidate, Tito Ruiz, to ang Congressman sa 7th District, no, Mr. Tito Navarro. And of course, wata pa sa dahi. Yay, na mga supporters ni Limang Lito. Wata pa sa dahi sa ato ang mga senatorial candidate na ang diri si Dr. Marites Richard Mata. Thank you tayo. Doc, you know, you remind me of Dr. Flavier. Ito po, atong Dr. Flavier, atong naisanador nga doctor, no? We need someone like him good in the Senate, no? So, Doc, kaining kayo, Doc, nanaka, Doc, and I fully support you. Thank you kaayo. So, pagaw na ko.
Pasabot na nagsuloy-suloy ko. Kung sige, rally. Kunya, unsa pa man ako masulti ninyo nga about myself. Uy nga, sige naman magtanaw sa akong TikTok. Kasi napala na ako dire. Wow! Ginipan ako. So, di na lang taani masturya sa ako ang self, marites na lang ka. Wala mas Dr. Mara. Pero dili na mo kuno kayo uso o marites karundo. Ang uso dili si piling naman. Kabamo sa ng piling? Piling governor pa. Piling bata pa. Piling kabamo mo sayo. So, you know what? Lay! Nawag na lay! You know what? Naghan kay kamutana pagsugod din at ulalay nga huyo. At salamat sa inyong tanan. Naabot na ka sa stage karon na naratol as lalay. Salamat sa inyong suporte, ha? Thank you kayo from the bottom of my heart. Dili mahita po kung wala pa sa inyong suporta. Kaya ang taong bayan na yun, kamo na yun ang nangusog. Mga panaugo na yun si lalay. Kung makita na nato karong Mayo 12. So kinanglan mo, botong yun ka karong Mayo 12. Kaya salamat kayo sa inyong mainito na pagdawat nako. Kani akong paglansar, kinasing-kasing yun eh. Kabaw mo nga nung nilansar ko, nagkakinautanan ako nga nung nilansar ko. Primero, nakita yun ako ang kalisod sa probinsya sa Sugbo. Pinaagi sa ako ang foundation. Ikaduha, ihangyo din kong Tatay Digong. Nagpadagyo siya tao, o si Mayor Mike, nagstorya na ako, nga ang gusto yun ko no ni Tatay Digong, nangita siya, babae yun yung gusto, padaganon. Nangita siya, babae nga palaban. Pero naging siya yung last na request no, knowing Tatay Digong, nangita siya guwapa. Yay! Liwasang Bonifacio. Ito bitang sa KOJC. Yung dungo, KOJC, surresi kong rally dito. Because Gideon Beles, Pam, halika. Kailangan mo Gideon Beles nung PDP, masaya na siya. Halika, mag-speak ka dito sa Liwasang Bonifacio. Paita na pa kay Tagalog, kaya pa dito, porque na maghahias ko nila. Bisaya kayo na ko. But still, no, I went, ako silang, istorya ko dito. So dito ko na-discover sa mga taga-PDP. Mo na to, ngayon ako, gipadagan. Mauna nga, na first ako nakita si Tatay Digong ni, katulong man ko niya gisaka, kung kamot. Meron katong nag-pictorials ang mga senators. So, ni ana siya nako, dahil, bisitaon dito ko sa Cebu, saan siya nako. Pagkaduhan na mo kita, katong Club Filipino, katong mga senatorial balls, na proclamation, ni ana siya, kumusta man mo dito rin? Dahil ko nga, paita tayo, gisugod naman kung kuan ani, gisugod naman kung daot ani, ngayon siya, kung bati lang dahil, ngayon sulti. Pagkatulong naman kita, katong dito sa Mandawi, katong proclamation rally, yung ato. So, ni anak ko niya, before nagsugod, ikutay, unsa man yung tip na ko sa akong pagdagan karon, ingon siya na ko na, higugmaa lang yun ang Cebuanos. Bitaw na nga, nakakita ko sa video ni Tatay ba, makahilak dito. Musulti lang ko ninyo, muangkol lang ko ninyo nga, kung saan man nga makadaog ko na si Tatay mapiso pa. Muna, even sa akong kabisi, I support mga solidarity rallies like the one that happened in Tartar, no? Solidarity rally. So muna, importante, ato yung butuhan ang napo na Duterte na senador. Kay sila ni ang mutabang ni Tatay Digong nga mapadala na to diri, mabalik na to diri sa Pilipinas to. We have to bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Wala yung pulos nga mabutang tas posisyon na atong tatay na pa dito. Mura magtrapo na ato lang dihatag dito, naging kawat lang siya sa ato ang in front of our very eyes na nawala si Tatay Digong. So mauna,
ako magsige jud ko storya, magsige jud ko kumpanya, not for myself, but para kay Tatay Digong. Katong katong dito sa Mandaue, sakto itong hiingon ni Dr. Mata. Hiingon din si Tatay Digong nga abangi itaw ni sila, kami, kay para sila ni mutabang ni Inday Sara. So, Vince, salamat kayo sa imong istorya ganinya. It makes perfect sense. No? So, salamat kayo kinanglan yun yung dili ma-impeach Inday Sara. And we are doing this for Inday Sara also. So yan po mga kababayan, si Cebu gubernatorial candidate at ang pambato ng Team Duterte dito po sa Cebu mga kababayan, no? Si Pam Baricuatro, at nagpasalamat po siya sa mga taga doon na sumuporta, at nagpasalamat din po siya, no, kay Paulong Duterte mga kababayan, at kay Dr. Richard Mata, no? Sabi niya ay parang naalala niya si Dr. Senator Juan Flavier dito kay Dr. Richard Mata mga kababayan, at kailangan po nating suportahan itong si Dr. Richard Mata kasi kailangan natin ng doktor doon sa Senado mga kababayan. So nagpasalamat po siya, at ikininto niya kung paano siya nag-umpisa or paano siya nagkakilala or paano sila nagkakilala ni PRRD mga kababayan, itong si Pam Baricuatro, at 3 times na pala silang nagkita mga kababayan. Una doon sa Manila, at sa Club Filipino, at dito sa Mandaue City nung merong maisog rally mga kabayan na itinaas rin po ang kanyang kamay, at humingi rin po ng suporta si PRRD sa mga taga Cebu na suportahan itong si Pam Baricuatro mga kababayan. At ang mga senatoriables na tumatakbo, no, itong Team Duterte, Team Duterte mga kabayan, Team Duterte, kasi sila po yung makakatulong kay VP Sara, lalo na dito sa mga nakaabang na impeachment nila mga kababayan, no, pagdating dito sa Senado. Kaya humingi po ng suporta si PRRD at ang PDP Laban na suportahan itong Team Duterte mga kababayan para po hindi ma-impeach itong si VP Sara Duterte mga kababayan. So 6 days na lang mga kababayan, eleksyon na, kaya puspusa na po ang kampanya, pag-iikot ng mga candidates, no, mapa-local or national candidates, ay talagang tuloy na po ang kanilang pag-ikot at pagkampanya sa natitirang araw mga kababayan ng pagkampanya. At mamayang hapon nga po mga kababayan, 4 to 7 p.m. ay magkakaroon po ng meeting di avance itong si Team Duterte senatorial sa Congressman Rodante Marcoleta, no? Dito po ito gaganapin mga kababayan sa Philippine Arena, dito po sa Bukawi, Bulacan. Ayan, so pang malakasang venue mga kababayan, no? Itong meeting di avance ni Congressman Marcoleta, talagang dito gagawin sa Philippine Arena mga kababayan, no? Alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, so mamayang hapon po yan, May 6, 2025. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa patuloy na pag-ikot at pagkampanya ng Team Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.